Guro, ang makasalanang alagad na ito ay hindi ang banal na anak. Palaliman ng Desolate Demon Realm, kumikislap ang Soul Infant Demon Fruit ng isang purpurang aura. Sa ilalim ng bundok ay namamalagi ang isang higanteng Python Desolate Beast, isang Demon Emperor level, at nakatayo si Chuxiu na nakaharap dito. Ang higanteng Python Desolate Beast Demon Emperor ay umatak kay Chuxiu, na tumugon gamit ang Xing Character Secret Skill, madaling pinutol ang nilalang ng isang hampas. Tinutok ni Chuxiu ang kanyang mata sa katawan nito, at mula rito ay nabuo ang isang itim na lotus. Isang mensahe mula sa sistema ang lumitaw, dapat ba itong ipagpalit para sa isang pagkakataon ng breakthrough? Sumagot si Chuxiu, ipagpalit. Kinumpirma ng mensahe mula sa sistema ang matagumpay na pagpapalit na nakakuha si Chuxiu ng 70,000 breakthrough points. Nagkomento si Chuxiu, sa wakas, umabot na ako sa 500,000. Isang mensahe mula sa sistema ang nagpakita ng mga sumusunod na opsyon para sa breakthrough: Sword Intent, Heaven Killing Sword Intent Way Scripture Sword Technique, All Things Seas Secret Technique, Xing Character Secret Technique. Volume of the Alchemy Scripture pinili ni Chuxiu, Xing Character Secret. Nagbigay ang sistema ng mensahe, dahil sa likas na katangian ng iyong Master's Constitution, ang iyong innate talent ay pinalakas, at ang iyong pagkaunawa sa Xing Character Secret ay lalalim pa. Sumunod na mensahe, pag-unlad sa Xing Character Secret, nakakamit ang mga paunang pananaw. Sumigaw si Chuxiu, tagumpay sa breakthrough ng Xing Character Secret. Panahon na para anihin ang Soul Infant Demon Fruit. Gumamit siya ng kanyang flying boat upang makarating sa tuktok ng bundok. Tinitignan ang kulay ng prutas, mukhang hindi pa ito hinog. Lumitaw ang isang mensahe mula sa sistema, Information Host, talagang mababa ang iyong swerte. Hindi pa hinog ang Soul Infant Demon Fruit. Isang mensahe mula sa sistema ang nagdagdag, sa wakas ay nagkaroon ka ng matinding laban sa higanteng Python, ngunit hindi inaasahan, hindi pa rin hinog ang Soul Infant Demon Fruit. Talaga namang malas. Sumagot si Chuxiu, hindi hinog. Ibig bang sabihin nito ay wala na akong magagawa tungkol dito? Isang mensahe mula sa sistema ang sumagot, putang ina. Sumunod na mensahe, hindi mo naman balak ikaw ay walang awa. Tumawa ang sistema at nagdagdag, talaga nga namang isa kang matandang demonyo. Makaraan ng ilang sandali, sa gabi, namulot si Chuxiu ng ilang damo sa kabubatan. 2 tao ang nakakita kay Chuxiu. Sinabi ni Chen Mufan kay Chuxiu, Senior Brother Chuxiu, nandito ka rin pala. Senior Brother Chuxiu, nag-iisa ka lang ba dito? Tanong ng kasama ni Chen Mufan mula sa kanyang grupo. Naisip ni Chuxiu, kayo ba ay nandito para patayin din ako? Nakipag-usap si Chen Mufan sa kanyang grupo telepathic, na nakangiti, pigilan ang killing intent. Huwag mo siyang hayaang mapansin. Mabilis ang taong ito. Kung siya ay tumakas, hindi kami makakahabol. Maghintay muna tayo at makasama ang iba para makuha siya. Sumagot ang babae, Senior Brother Chen. Ang lalaki ay nagsabi, naintindihan, Senior Brother Chen. Tinukoy ni Chen Mufan kay Chuxiu, Senior Brother Chuxiu, anong ibig mong sabihin? Isang malaking kasalanan ang magpatay ng kapwa disciples ng walang dahilan. Nagdagdag ang babae, Senior Brother Chu, may humahabol ba sa'yo? Sino sila? Paano nila magagawa iyon sa isang true transmission disciple? Sabihin mo sa amin kung sino sila, baka matulungan ka namin. Parang nakakaranas ka ng isang komplikadong sitwasyon kung saan maraming tao ang interesado sa iyo o sa iyong mga gawain. Paano kita matutulungan upang malampasan ito? Sumagot si Chuxiu, hindi ko alam ang eksaktong identidad, pero marami ang humahabol sa akin. Kinuha ng babae ang kamay ni Chuxiu at sinabi, Senior Brother, paano kung sumama ka sa amin? Kung makatagpo ka ng mga humahabol, matutulungan ka namin. Ang malaking lalaki ay nagdagdag, tama, kasama kami, walang maglalakas loob na gumawa ng kahit anong masama sa'yo. Iniisip ng babae, wow, lahat kami ay mga eksperto dito. Sa totoo lang, mukhang magaling ang junior sister na ito. Nakipag-communicate ang babae sa kanila telepathic, lahat, huwag magpanik. Ang taong ito ay isang lecherous ngunit mabuting tao. Isang lalaki ang nagsabi, nag-aalala pa siya sa ating kaligtasan. Nakakatawa. Hindi niya alam, kami na pala ang humahabol sa kanya. Sumagot ang isa, pero hindi natin siya masisisi. Sa totoo lang, sobrang galing namin magpanggap. Uminom si Chen Mufan at nagsabi, si Senior Brother Chuxiu ay isang henyo na magpapabagong mga limitasyon. Hindi maikakailan na siya ay magiging pundasyon ng ating Taisu Holy Land sa hinaharap.
Baka mamatay kaming lahat pero kailangan mong maging ligtas, kung hindi, napakalaki ng magiging pagkawala sa Holy Land. Sinabi ng babae, Senior Brother Chuxiu, pakiusap, hayaang sumama kami at tulungan ka. Sumagot si Chuxiu, labing tuwa akong matulungan ng inyong lahat. Dahil dito, pumapayag ako. Agad na hinila ng babae si Chuxiu at niyakap siya, Senior Brother, wala nang kailangan pang sabihin. Lahat tayo ay isang pamilya sa Holy Land, mahigpit na niyakap. Sinabi ni Chuxiu, lahat sumunod sa akin. Isang buong roasted lamb ito na inihanda ni Senior Sister Xiaoran para sa akin bago kami pumasok sa Secret Realm. Kakatapos ko lang kumain, hindi ko ito natapos mag-isa. Mabuti na lang at nakita ko kayong lahat dito, kaya't ilalabas ko na mula sa aking storage bag. Laking gulat at paghanga ng lahat sa buong lamb. Umupo si Chuxiu kasama sila, nagpour ng ilang secret wine sa tasa ng babae at nagsabi, ang pagkikita nating ito ay kapalaran. Lahat mag-enjoy, kumain at uminom ng maligaya. Sinabi ni Chen Mufan, Senior Brother Chuxiu, hindi mo na kailangang magpakumbaba. Uminom si Chuxiu mula sa kanyang tasa. Habang pinapanood ang pag-inom ni Chuxiu, iniisip ng babae, mukhang wala yatang lason ang alak. Nagkomento si Chen Mufan, masarap ang alak na ito. Sumagot si Chuxiu, tama. Ito ang magandang alak mula sa wine cellar ng aking master. Lihim ko itong kinuha. Junior brother, kainin mo ito kasama ng roasted lamb leg. Ang pagkain ng karne at pag-inom ng alak ng sabay-sabay, yan ang ginagawa ng tunay na lalaki. Sumingit ang malaking lalaki, Senior Brother Chu, masarap din ang karne. Sinabi ni Chuxiu, kung masarap, kumain pa kayo. Kung hindi sapat, marami pa akong dalang dagdag. Ilang oras ang lumipas at natapos nilang lahat ang lamb. Series na nagsalita si Chuxiu, lahat. Sumagot si Chen Mufan, Senior Brother, ano po ang nais ninyong sabihin? Pumangit ang tingin ni Chuxiu at sinabi, si Xiao Yifeng at Jian Lingyun ay binigyan kayo ng napakaraming benepisyo, kaya't gagawin nyo ang lahat ng paraan para patayin ako. Hinawakan ni Chen Mufan ang kanyang hammer at tinanong, kailan mo nalaman? Sumagot si Chuxiu, syempre, nang dumating ka. Agad na tumakbo si Chen Mufan patungo kay Chuxiu upang atakihin siya. Ginamit ni Chuxiu ang Xing character secret at nakaiwas sa malupit na hampas. Tumayo si Chuxiu at nagsabi, mas mabuti pang tingnan mo ang loob ng iyong Purple Mansion Divine Bridge. Nagulat ang babae, ang kanyang mga ugat sa dibdib ay nag-itim habang sumigaw, inlason mo ang alak. Sumagot si Chuxiu, wala sa aking lason ang alak. Isang mensahe mula sa sistema ang lumitaw, tumatawa, tawang-tawa ako. Ang ating lason ay tunay at walang kahit anong bakas ng alak. Sinabi ni Chuxiu, gusto ba ninyong mabuhay? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sumagot si Chen Mufan, Chuxiu, ano ang gusto mong ipagawa sa amin? Ibinato ni Chuxiu ang isang papel sa babae at sinabi, sundin lamang ang mga utos na nakasulat dito. May 10 antidote pills sa medicine bottle na magbibigay sa inyo ng proteksyon sa loob ng 3 araw. Pag natapos ang misyon, ako mismo ang magde-detoxify sa inyo. Tinanong ng babae, paano kami makakasiguro na magde-detoxify ka nga sa amin pagkatapos? Matama na nagdeklara si Chuxiu, nanumpa ako sa pangalan ng aking master. Kung ako, si Chuxiu, ay bawiin ang aking salita, naway ipataw sa aking master ang sumpa ng mga heavenly principles at pigilan ang kanyang pag-usad sa pagpapalago. Sa kwarto ni Kimengdi, siya ay bumahing habang kumakain ng mansanas at nagsabi, sino ang nagbabanggit ng pangalan ko? Pabalik sa kagubatan, sinabi ng babae, nagawa na namin. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Tinawag ni Chuxiu ang kanyang flying boat at nagsabi, ako, si Chuxiu, ay magsusumpa at maghihintay sa mabuting balita mula sa inyong 5. Nagtipon ang mga tao sa kabubatan. Si Ping Xiao, isang disciple mula sa Tianjin Peak, ay nagsabi, tuktok ng 9 layers of divine plum blossom. Tinutukoy ni Chen Mufan ang lahat, calm down. Hayaan niyong ipaliwanag ko. 1 oras lang ang nakalipas, nakatagpo kami ni Chuxiu dito, pero nang makita kami, tumakbo siya ng napakabilis. Hindi kami nakahabol sa kanya. Tinanong ni Ping Xiao, ang tunay na disciple mula sa Tianjin Peak, bakit niyo kami tinawag dito? Sumagot si Chen Mufan, nang tumakas si Chuxiu, iniwan niya itong item. Tinanong ni Ping Xiao, ano ito? Ipinaliwanag ni Chen Mufan, naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa lokasyon kung saan matatagpuan ang bihirang Soul Infant Demon Fruit sa buong mundo. Ang Demon Fruit ay matatagpuan sa tuktok ng bundok na ito.
Tumango si Ping Xiao, naisip, ang spiritual essence ng immortal item, ang demon fruit, ay narito nga. Tapos, bakit hindi nyo nalang ipagpalit ang soul transformation demon fruit para sa inyong sarili? Hindi ko matutulungan kayo kung wala kayong magandang layunin. Ano ba ang plano nyo? Tanong ng isa sa mga naroroon. Ipinaliwanag ni Chen Mufan, talaga namang napakadelikado ng kalikasan ng soul transformation demon fruit. Kung kami lamang ang 5, tiyak na kamamatay namin doon. Kailangan namin ang tulong ninyo. Kung makuha nyo ang demon fruit, sana'y ibigay nyo sa amin ang 5 bahagi ng tagumpay. Pumayag si Ping Xiao, ang tunay na disciple mula sa Tianjin Peak, sige, deal. Ang mapang ito ay nakuha mula kay Chuxiu. Hindi maganda kung siya ang makarating doon bago kami. Aalis ako kasama ang mga tao upang kolektahin ang demon fruit. Sa isip ni Ping Xiao, ang batang si Chen Mufan ay hindi pa rin nagbago, gusto pa rin kaming paaksayahin at maghahanap ng karagdagang bahagi. Talaga namang ilusyon. Samantala, pinapanood ni Chuxiu ang mga ito mula sa isang burol at nagsabi, "Oh, mukhang dumarating sila, marami nga sila." Nagbigay babala si Ping Xiao, ang mist na ito ay humaharang sa divine consciousness, kaya't huwag masyadong magkalat. Isang babae na nakasuot ng purple ang nagsabi, "Huwag mag-alala, senior brother." Habang binubuksan ng demon fruit ang mata nito at tinitignan sila, may isang tao na nagsabi, "Sino ang gustong kumuha ng demon fruit?" Talaga nga, ang fusion ng soul at demon fruit. Ang isa pang tao ay tumawa at nagsabi, "Magandang balita ito. Kung kakainin natin ang demon fruit, diretso tayong makararating sa divine transcendence realm. Kung ibibenta ito, makakakuha tayo ng tens of thousands of divine yuan stones. Yayaman tayo." Pinutol ni Ping Xiao, ang tunay na disciple mula sa Tianjin Peak, ang usapan at nagsabi, "Lahat, maghintay sandali. Hindi tama ang kulay ng demon fruit. Mukhang hindi pa ito hinog." Nakakita ako ng mga ilustrasyon ng matured o infant demon fruits sa mga ancient texts. Ang mature demon fruit ay kulay dugo at may sagradong aura. Kung kakainin natin ang isang hindi pa hinog na demon fruit, mapapalakas ito ng yin energy at magdudulot ng kamatayan. Isang babae na may berdeng buhok ang nag-alala at nagsabi, "Ano ang dapat nating gawin sa sitwasyong ito? Ang oras natin sa Mirror of Demons ay limitado, at hindi natin kayang hintayin itong maghinog ng natural. Paano kung kunin na lang natin ito at ayusin na lang mamaya?" Biglang nagdilim ang kalangitan sa lugar. Ang babae na nakasuot ng purple ay tinakpan ang kanyang bibig at sumigaw, "Ito ay isang illusion, aray." Paano nangyari ito? Isang lalaki mula sa kanyang likuran ang sumigaw ng sakit at agad na hinawakan ang lieg ng babae sa purple na damit, sinisisi siya, "Wawala na kita. Hayop ka. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng ina ko. Mamatay ka." Isa pang tao ang naging agresibo at nagsabi, "Tinuring kita na parang kapatid, tapos ninakaw mo pa ang babae ko. Mamatay ka." Isang tao pa ang naging galit na nagsabi, "Iyan ang bihirang yaman ng mundo. Hindi ka karapat-dapat na magkaroon nito." Sinubukang humarap si Ping Xiao at nagsabi, "Hindi, mali ito. Lahat, itigil ninyo." Pagkalipas ng kalahating oras, bumalik si Chuxiu sa lugar at napansin, hindi ko inasahan na ang demon fruit ay magiging ganap sa pamamagitan ng pagsipsip ng buhay ng mga tao. Kailangan pa nito ng ilang buhay upang ganap na maghinog. Kalimutan na, hindi naman magkakaiba ang ilang araw. Masyadong delikado dito. Lisanin na natin ang lugar na ito at saka natin pagdesisyonan. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi ng babae, "Senior Brother Chen, may nangyari ba sa bundok? Bakit biglang naging tahimik? May nangyari ba kay Senior Brother Yan at sa iba pa?" Isang lalaki ang nagsabi, "Ang Soul Infant Demon Fruit ay talagang hindi basta makukuha ng ordinaryong tao. Mabuti na lang at hindi tayo sumama sa kanila sa bundok." Sinabi ng babae, "Pero dahil hindi natin nakuha ang demon fruit, matutulungan ba tayo ni Chuxiu sa pag-detoxify?" Sumagot si Chuxiu, "Ilang sa inyo ang hindi pumunta sa bundok?" Sinabi ni Chen Mufan, "Brother Chu, ipinadala na namin ang mga tao sa bundok upang kolektahin ang demon fruit ayon sa inyong mga tagubilin. Bagamat hindi namin nakuha ang demon fruit, ginawa namin ang aming makakaya. Sana matulungan nyo kami sa pag-detoxify." Iniisip ni Chuxiu, ang mga duwag na ito, hindi lamang na hindi nila nakuha ang demon fruit, kundi nagsakripisyo pa ng kanilang mga senior brothers at sisters sa mga disyertong bundok na yon. At ngayon, may lakas ng loob pa silang humingi ng kredito. Biglang nakaramdam si Chuxiu ng isang presensya.
Iniisip ni Chuxiu, ang aura ba ng demonyo ito? Nagsabi si Chuxiu sa kanila, kayo ba ang nagdala ng aura ng demonyo dito? Sumagot si Chen Mufan, hindi, wala kaming koneksyon sa demonyo. Biglang inambus sila ng mga demonyo. Isang demonyo ang nagsabi, lahi ng tao. Nakakita na kami ng mga tao, patayin sila. Ang isa ay tumawa at nagsabi, patayin sila para sa tribo, para sa kalayaan. Iniisip ni Chuxiu, mahigit 10 araw na tayong pumasok sa Secret Realm, at ito pa lang ang pangatlong pagkakataon na nakatagpo tayo ng mga demonyo. Batay sa sitwasyon, mukhang ang mga nilalang na ito mula sa ibang lahi ay partikular. Ginamit ni Chuxiu ang kanyang formation secret at tumalon sa air gamit ang kanyang malaking espada. Tumingin si Chen Mufan kay Chuxiu at nagsabi, ang bilis. Agad na pinutol ni Chuxiu ang kabayo ng isang demonyo. Isang demonyo ang nagsabi, ang lakas ng labanan medyo labis para sa aming kaunti lang. Nagsabi si Chuxiu sa demonyo, magsalita ka. Bakit biglang dumating ang grupong ito ng mga demonyo dito? Sumagot ang demonyo, hindi ko sasabihin. Sinabi ni Chuxiu, hindi ka magsasalita. Kung ganoon, dahan-dahan kitang paiinugin. Hindi mo ito kakayanin at magsasalita ka rin sa huli. Sinabi ng demonyo, sasagot na ako. Sasabihin ko. Sa totoo lang, kami ay pinigil sa Desolate Demon Realm ng dao ng Taisu Emperor. Nakakatanggap kami ng utos mula sa isang Transcendent Realm Demon upang i-ambush kayo dito. Iniisip ni Chuxiu, isang Transcendent Realm Demon? Mukhang ang kalaliman ng Desolate Demon Realm ay talagang puno ng panganib. Pinatay ni Chuxiu ang demonyo, pinatulog siya magpakailanman. Isang demonyo ang nagsabi, totoo bang wala na si Brother Niu? Sinabi ni Chuxiu, Junior Brother Chen, ang natitirang maliliit na demonyo ay ipagkatiwala ko sa iyo. Sa kakayahan mo, hindi na magiging problema ang pakikitungo sa kanila, tama ba? Sinabi ng babae, Senior Brother Chu, matutulungan mo ba kami sa detoxify muna? Sumagot si Chuxiu, pinaalala mo sa akin. Ako, si Chuxiu, hindi kailanman bumabalik sa salita ko. Ayusin ko na ito at ibinato sa kanya ang antidote. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang flying boat at nagsabi, ako, si Chuxiu, ay alis na. Good luck sa inyong lahat. Isang demonyo ang nagsabi, ang pinakamalakas na mandirigma ay umalis at ang mga natira ay poison. Sinabi ni Chen, hindi maganda ito para sa atin, habang ang mga demonyo ay tinitingnan sila ng may pagnanais ng pagpatay. Isang demonyo ang tumawa at nagsabi, patayin sila para sa tribo, para sa kalayaan. Pagkatapos, isang demonyo ang humawak sa babae at nagsabi, ang babaeng ito ay maganda. Huwag kang matakot, hindi ka sasaktan ng kuya mo. Sa ibang eksena, habang lumilipad si Chuxiu sa kalangitan, iniisip niya, ang Soul Infant Demon Fruit ay kailangan pa ng 2 araw upang maghinog. Ano kaya ang gagawin natin sa loob ng 2 araw na yon? Samantala, tumawa si Yefan habang tinitingnan ang isang kuweba at nagsabi, ito na ang lugar. Sinabi ni Chuxiu, ang tunog na iyon. Sa labas ng natutunaw na kuweba, sumigaw si Yefan, nahanap na, sa wakas dumating na. Ito na ang yaman ng Quasi-Demon Emperor. Dumating na ako sa yaman. Hindi ko talaga masasabing hindi ako maswerte sa pagiging protagonist. Siniyasat ni Chuxiu si Yefan at iniisip, sayang sa kanya, nakatagpo siya sa akin. Young Master Ye, maraming salamat. Ako muna ang maghahanap ng landas para sa iyo. Samantalang si Yefan ay nagtataka, ano kaya yun, habang napansin niyang may dumaan. Sa loob ng natutunaw na kuweba, nag-isip si Chuxiu, ang versatile na stone milk na ito ay may napakataas na halaga. Ang pagkuha nito ay makapagbibigay sa atin ng maliit na yaman. Hindi natin dapat hayaang masayang ang mga top-grade immortal herbs na ito. Binuhat ni Chuxiu ang mga earth grade, mystery grade, at heaven grade na mga yaman, at naramdaman niyang tumaas ang kanyang swerte sa bawat isang nakuha. Nag-sound ang isang system notification, ding. Your luck panandang pandagdag 5. Ding. Your luck panandang pandagdag 5. Ding. Your luck panandang pandagdag 8. Ding. Your luck panandang pandagdag 7. Ding. Your luck panandang pandagdag 6. Ding. Your luck positibo 5. 1 minuto ang lumipas, sinabi ni Chuxiu habang bitbit ang kanyang loot bag, tapos na. Ang bilis ng pagtaas ng swerte ko. Pwede bang dahil sa pagkuha ko ng pagkakataon ng tadhana ng protagonist kay Yefan? Nagbigay ng confirmation ang isang system notification, tama ka, host.
Kumukuha ka ng swerte mula sa kabilang panig. Kung hindi mo ito inagaw, tiyak na makukuha ni Yefan ang mga yaman na ito at tiyak na abante siya sa langit. Nagpatuloy si Chuxiu, libu-libong halamang Earth-grade spirit herbs, mahigit sa 100 halamang Heaven-grade spirit herbs, 11 halamang Immortal-grade spirit herbs, at 3 jade bottles ng 1,000-year stone milk. Kung ibibenta ang mga ito, kahit isang baboy ay makakalipad. Napansin ni Chuxiu ang isang bagay sa malayo at nagsabi, ito na sigurong pinakamahalagang bahagi ng lugar na ito ng mga yaman. Nakita niya ang isang malaking ahas sa itaas na umaabot sa rurok ng ibang mundo. Iniisip ni Chuxiu, may puting ahas dito sa rurok ng ibang mundo. Mukhang siya ang nag-aalaga ng yaman, ngunit huwag nating i-trigger ang mekanismo. Habang sinusubukang kunin ni Chuxiu ang itlog, biglang naapakan ni Yefan ang isang trap. Sinabi ni Yefan, Brother Chu, anong pagkakataon na magtagpo tayong muli, haha. Natagpuan ko rin ang mga yaman dito. Sumigaw si Chuxiu kay Yefan, siya na nga, na-trigger niya ang mekanismo ng malaking ahas. Ang malaking ahas ay nagising at sumigaw sa kanila. Agad na kinuha ni Chuxiu ang mga yaman at iniisip, mabilis. Huwag tayong magtagal dito. Kailangan nating umalis agad. Tumakbo siya palayo, habang si Yefan ay tumingin sa malaking ahas at nagsabi, tao. Naging mas malala na ang sitwasyon. Sa isang ibang eksena, ang mga diyosa ay nag-ensayo, at sumigaw ang isang matandang lalaki, may nangyaring masama. May nangyaring masama. Ang mga disciple tokens ng mga pumasok sa Demon Secret Realm ay nagsimulang mag-shatter ng maramihan. Tanong ni Kimengdi sa matandang lalaki, ano? Ilang tokens ang nag-shatter? Sumagot ang matandang lalaki, 775, lahat ng ito ay nag-shatter. Tanong ni Kimengdi, paano naman ang token ng aking disciple, si Chuxiu? Sumagot ang matandang lalaki, ang token niya ay hindi pa nag-shatter. Sinabi ni Kimengdi, dapat may nangyaring malaking insidente sa Demon Secret Realm. Ang ganitong bilang ng mga disciples na namatay, hindi pa ito nangyari sa mga nakaraang taon. Iniisip ni Kimengdi, kakaibang bakit ako nag-aalala tungkol sa rebelde na yon. Mas mabuti pa nga kung patay na siya. Nagpakalma si Tai Suzy sa lahat, huwag kayong mag-alala. Hayaan niyo, gagamitin ko ang illusory eye para tingnan. Nagcast siya ng spell sa sahig, at maraming mata ang lumitaw sa kalangitan, tinitingnan ang lugar. Isang tao ang nagtanong, may nakakita ba mula sa labas sa Secret Realm? Isang demonyo ang nagsabi, nagdududa ba ang lahi ng tao na mag-atake sa amin? Ayoko mamatay. Sa isang ibang eksena, sa pangunahing kuta ng demonyo, sinabi ng Magic Shark, na umabot sa rurok ng ibang mundo, huwag mag-alala, walang makakapag-atake sa atin mula sa Demon Secret Realm, kahit isang Saint King. Ang lahi ng tao ay makakakita lang sa atin mula sa labas, ngunit wala silang magagawa. Kung gusto nilang manood, hayaang makita nila tayong pinapatay ang lahi ng tao. Tumawa siya at nagdeklara, patayin ang lahat ng tao. Para sa kalayaan natin, para sa pag-alis sa mundong ito, mag-charge forward. Habang patuloy ang kaguluhan, may isang tao ang nakapansin, ang precious mirror ay kayang makaramdam ng isang bagay. Ha? Ang kabilang kalahati ng salamin ay lumitaw, isang tao ang nag-exclaim. Kung makuha ko ang kabilang kalahati at pagsamahin ang mga ito, makakalampas ako sa realm ng Dao Palace. Tumingin ang mga tao sa projection at nagsabi, nagrebelde nga ang Demon Clan. Isang babae ang nag-isip, paano naabot ng malaking demonyo ang rurok ng Bardo Realm? Wala bang limitasyon sa Secret Realm? Nag-suggest si Kimengdi, sa ilalim ng korona ng Holy Lord, dapat ba nating i-activate ng maaga ang teleportation portal sa Secret Realm para makabalik agad ang mga disciples? Sumagot si Tai Suzy kay Kimengdi, ano nang nangyari, nag-aalala ka ba sa iyong disciple? Iniisip ni Kimengdi, hindi ko alintana ang rebelde na yon, nag-aalala lang ako sa iba pang mga disciples. Nagpakalma si Tai Suzy, huwag kayong mag-alala, may nakahanda na. Sa loob ng 2 araw, magagawa na ng teleportation portal na kumonekta sa Secret Realm Passage. Sinabi ni Mufian, kung hindi natin kayang magtagal ng 2 araw, talagang nakakahiya. Nag-isip si Kimengdi, I wonder kung nasaan na ang rebelde na yon. Mas mabuti pa nga kung malulunok siya ng isang demonic beast. Samantala, sa desyertong Demon Secret Realm, si Suroxu, isang direktang disipo ng Yunfeng Sect, ay tumatakbo mula sa mga demonyo habang buhat ang kanyang kaibigan sa likod. Si Chuxiu ay nakamasid sa kanya mula sa malayo, habang ang mata ni Tai Suzy ay tinitingnan si Chuxiu mula sa kalangitan sa isang live broadcast.
Iniisip ni Chuxiu, kung papayagan kong mamatay ang isang tao nang hindi sila iniligtas sa ilalim ng paningin ng Heavenly Eye, mawawala ang plano ko bilang Holy Son, hindi ba? Ikaw, swerte mo. Pagkatapos, pinagtanggol ni Chuxiu si Suroxu at sinabi niya, siya nga. Sinabi ni Chuxiu kay Suroxu, Junior Sister, tutulungan kitang malutas ang sitwasyong ito. Iniisip ni Suroxu yung ipinagpapalagay na umabot sa tuktok ng Taisu Divine Tower. Pero nasa rurok pa lang siya ng Will Sea Realm, samantalang ang mga pinakahina sa Demon Clan na nasa likod niya ay nasa Divine Bridge Realm. Hindi niya kayang talunin ang grupong ito ng mga demonyo. Ang pag-akyat doon ay parang maglalakad patungo sa kamatayan. Gayunpaman, tumakbo si Chuxiu patungo sa mga demonyo at sumigaw si Suroxu, hindi. Tinutukan niya ng mata si Chuxiu habang madaling pinapatay nito ang maraming demonyo. Nakatayo si Chuxiu ng tagumpay at iniisip ni Suroxu, Senior Brother Chuxiu, sobrang lakas ng iyong kakayahan sa labanan. Kahit sabihin nilang ikaw ay ang muling pagsilang ng isang demon god, hindi ito labis na pahayag. Sinabi ni Suroxu, maraming salamat, Senior Brother Chu, sa pagdating mo upang magligtas. Malalim ang pasasalamat ni Suroxu. Ipinakita ni Chuxiu kay Suroxu ang Earth Essence Divine Rishi. Sinabi niya, malubha ang iyong mga sugat, kaya't kunin mo agad ang gamot upang magpagaling. Sumagot siya, Senior Brother, hindi mo dapat sabihin yan. Ang mahalagang gamot na ito ay sobrang halaga at hindi ko kayang tanggapin. Pinilit ni Chuxiu, Junior Sister, huwag kang magpakipot. Kritikal ang sitwasyon sa mga rebelde ng Demon Clan ngayon. Kung hindi ka magpapagaling agad, maaaring magkaroon ng malaking panganib. Kung hindi mo iniisip ang iyong sarili, isipin mo man lang ang iyong junior sister. Kung sakali, pagkatapos nating umalis dito, maaari mong ibalik sa akin ang gamot. Sumagot siya, maraming salamat, Senior Brother. Tiyak na gagantimpalaan ko ito. Sinabi ni Chuxiu, mapapansin ng labas ang kaguluhan sa Secret Realm at tiyak na i-restart nila ang teleportation portal upang makaalis ang lahat. Sumagot siya, ang mga junior sisters ko, kahit na inumin mo ang gamot ngayon, magtatagal pa rin upang mag-fully recover. Mas mabuti na pumunta na lang sa teleportation square at maghintay sa restart ng portal. Senior Brother, hindi ka ba pupunta? Sumagot si Chuxiu, hindi, may ibang mahalagang bagay pa akong atupagin. Dito na tayo maghiwalay. Iniisip ni Chuxiu, ang kalahating piraso ng stone mirror na hawak ko ay mas lalong nagre-resonate. Para sa kaligtasan, mabuting alisin muna ang Soul Infant Demon Fruit at maghintay ng pagkakataon upang mapataas ang ating cultivation. Sa Taisu Square, pinuri ng mga tao ang mga aksyon ni Chuxiu. Isang tao ang nagsabi, ang Senior Brother Chu ay kamangha-mangha, madali niyang pinatay ang grupong iyon ng mga demonyo. Isang-isa pa ang nagsabi, isang galaw lang ng kamay ni Senior Brother Chu at ibinigay niya ang Earth Essence Divine Medicine. Talaga namang nakakatuwa. Isang babae ang nagtanong, sa tingin niyo ba ay bagay sina Senior Brother Chu at Senior Sister Roxu? Nakikinig si Tai Suzy sa mga babae at nagsabi, si Chuxiu ay mabait at may pambihirang talento. Ang kanyang performance sa Secret Realm ay talagang kahanga-hanga. Iniisip ni Kimengdi, Trader, ano ba talaga ang nasa isip mo, itong traitor na ito? Napakarami mo nang ikinababahala sa akin. Sa Desolate Demon Secret Realm, sa Yinmu Mountain. Isang mandirigma na nakaasul ang nagsabi, kung makuha natin ang Soul Infant Demon Fruit na ito, tiyak na aabot tayo sa Divine Manifestation Realm ng mabilis. Ang mandirigma na nakapula ay nagbigay babala, hintay, may mga yapak sa likuran natin. Tinanong ng mandirigma na nakaasul, ikaw ba si Chuxiu? Sumagot si Chuxiu, kilala niyo ako. Ako nga si Chuxiu. Maari ko bang malaman kung anong ginagawa niyo dito? Nag-usap ang dalawang mandirigma gamit ang sound transmission. Sinabi ng mandirigma na nakaasul sa isa, Senior Brother, mabigat ang demonic aura sa lugar na ito. Maaaring delikado ang lapitan ang demon fruit ng pabigla-bigla. Mas mabuti pang hayaan natin ang batang babae na pumitas ng prutas. Sumang-ayon ang mandirigma na nakapula, magandang ideya. Kung siya ang pipitas ng prutas, hatiin natin ito ng pantay-pantay. Hindi natin kayang talunin siya ng isa-isa, pero kung dalawa tayo laban sa isa, sigurado tayong magwawagi. Sinabi ng mandirigma na nakaasul kay Chuxiu, Chuxiu, sigurado akong napansin mo na ang Soul Infant Demon Fruit, di ba? Ang prutas na ito ay napakahalaga at mahalaga. Kung ikaw ang papasok at kukuha nito, paano kung hatiin natin ito ng tatlo?
Sumagot si Chuxiu ng matigas, wala nang pagkakataon. Nagbigay babala ang mandirigma na nakaasul, Chuxiu, huwag mong pilitin kami na kumilos laban sayo. Tumulong ka na lang at pitasin ito, baka mapatawad pa namin ang buhay mo. Ang mandirigma na nakapula ay nagdagdag, Senior brother, huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa kanya. Gagamitin ko na ang 3-star 4 symbols formation para mahulog siya sa patibong. Hindi na siya magtangkang lumaban pa. Naghanda na ang dalawa upang makipaglaban kay Chuxiu, at ang isa ay nang-aasar, Chuxiu, nandyan ka lang sa WLC realm. Anong magagawa mo laban sa amin? Inilunsad ng mandirigma na nakaasul ang formation, habang ang mandirigma na nakapula ay nag-atake. Nakatayo lang si Chuxiu, nakatuon, at nagdasal bago binanggit ang kanyang malaking espada. Sa isang hampas, tinamaan ni Chuxiu ang mandirigma na nakapula, pinatumba ito ng agad. Sumigaw ang mandirigma na nakaasul ng hindi makapaniwala habang tumingin si Chuxiu sa kanya ng may puot at tinamaan siya ng isang matalim na palo. Sinabi ni Chuxiu sa kanya, kung may susunod na buhay, huwag mong gawing isang hypocritical na villain. Pagkatapos ay binitiwan ni Chuxiu ang mandirigma na nakaasul habang ito ay bumagsak sa lupa. Biglang naging pula ang kulay ng demon fruit. Kinuha ni Chuxiu ang demon fruit sa kanyang mga kamay at iniisip, talaga namang mahirap makuha ang mga demon fruit na ito. Siguro ay matatagalan pa bago muling tumubo ang isang soul infant demon fruit. Nagpakita ang isang notification mula sa sistema na nagsabing, hayaan mong ipaalam ng inyong subordinates sa host. Kasunod nito, isang notification pa ang lumitaw, sa kasamaang palad, wala ng soul infant demon fruits sa secret place na ito sa hinaharap. Talaga namang karapat-dapat kang maging isang natural na kalaban dahil nagawa mong putulin ang mga ugat at nakatanggap ng gantimpala ng 500 breakthrough points. Handa ka na bang mag-breakthrough sa ika-10 antas ng WLC, host? Sumagot si Chuxiu, sige, ituloy mo na. Nagpatuloy ang notification mula sa sistema, sa iyong pangalawang breakthrough sa Extreme Realm, makakaranas ka ng Thunder Tribulation. Napalakas ang gulat ni Chuxiu at nagtanong, walang pagkakamali. Karaniwan, hindi ba't ang Thunder Tribulation ay para lamang sa Little Holy Empress? Paano ko naranasan ito ng maaga? Tiniyak ng sistema, maari ko itong kumpirmahin. Naanalisa ito ng inyong subordinate ng 3 trilyong beses, at ang posibilidad na makakaranas ka ng Thunder Tribulation ay 99.999%. Nag-isip si Chuxiu, siguro dahil sobrang lakas ng realm ng host. Nagbigay babala ang sistema, anuman ang dahilan, mag-ingat ka, host. Kung makayanan mo ito, magiging mas malakas ka pa. Pero kung hindi tiyak na patay ka na. Sa kagubatan ng mga sinaunang puno, pinagmamasdan ni Chuxiu, tama, habang papalapit ako, lalakas ang mga alon ng Stone Mirror. Tila malapit na ang kabilang kalahati ng Stone Mirror. Bigla niyang napansin ang isang bagay. Maraming demonyo ang tumakbo patungo kay Chuxiu, sumisigaw, atake. Patayin, patayin, patayin. Samantala, ang Magic Shark na nasa rurok ng otherworldly realm ay nagmamasid o lumakas ang reaksyon ng Stone Mirror. Ang may hawak ba ng kabilang kalahati ng Stone Mirror ay kusang dumating. Habang nagtatago si Chuxiu, sumabog ang kanyang isipan, hala. Ang harapan ba ay ang pinagmumula ng lakas ng Demon Clan? Nagmumula ba ang reaksyon ng Stone Mirror sa isang leader ng Demon Clan, iniisip ni Chuxiu. Nagtanong siya sa sistema, subordinate, itanong ko ulit. Sigurado ka bang makakaranas ako ng Thunder Tribulation? Ang notification mula sa sistema ay nagsabi, tiyak at walang kalagayan ng pagkakamali. Ngumiti si Chuxiu at nagsabi, sige na nga. Sa Transmission Plaza, nagtipon ang mga tao sa isang bilog habang lumilipad si Chuxiu saksi ang kanyang bangka. Isang tao ang nagmakaawa, senior brother. Ipinagmamakaawa ko, tulungan niyo po ang aking senior brother. Isa pang tao ang nagtanong, sino may gamot na pampahinto ng pagdudugo? May isa pang nagtanong, kailan tayo makakabalik? Iniisip ni Chuxiu, ang daming sugatang tao. Determinado ang Demon Clan na puksain kami. Hindi ko akalain na mas malupit pa sila kaysa sa akin. Nagpaalala ang sistema, host, ibig sabihin lamang nito ay may mga aspeto ka pa na dapat mapabuti. Pero hindi ngayon ang tamang panahon upang pag-isipan yon. Sumagot si Chuxiu, alam ko na, huwag ka nang mag-alala. Habang papalapit ang Demon Clan sa Transmission Plaza, isang tao ang sumigaw, Demon Clan. Ang Demon Clan ay humahabol sa atin at sobra-sobra ang kanilang bilang.
Ang Magic Shark na nasa rurok ng otherworldly realm ay naglalaro ng simbolo habang saksi ang kanyang karwahe. May isang tao ang nagmamasid, ang aura ng mga demonyong ito ay nasa late stage ng other shore realm. Hindi tayo makakalaban sa kanila. May isa pang nagsuspect, kayang-kaya niyang putulin ang Emperor's Formation. Baka naman siya ay isang imperial artifact. Nagdeklara ang Magic Shark, gusto niyo bang mabuhay o mamatay? Kung gusto niyong mabuhay, ibigay niyo sa amin ang taong may hawak ng mga piraso ng mirror. Ipinakita ni Chuxiu ang piraso ng mirror at nagsabi, hinahanap niyo ba ito? Sa ibang eksena sa plaza, ang mga tao ay nanonood sa isang projection. Isang babae ang nag-aalala kay Chuxiu, habang ang isa pang babae ay nagsabi, hinahanap siya ng Demon Clan. Nagkomento si Kimengdi, inakit niya ang Demon Clan at inilagay sa panganib ang lahat ng mga disipulo. Bakit kaya ginawa ng traidor ang bagay na ito? Ang sitwasyon ay umabot na sa ganitong punto, at may dalawang posibilidad, o siya ay itinulak ng ibang mga disipulo, o nag-alay siya ng sarili at kusang nagpakita. Ngunit anuman ang senaryo, hindi nito mababago ang kinalabasan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi kayang talunin ni Chuxiu ang leader ng Demon Clan. Iniisip ni Kimengdi, kailangan na ba nating gamitin ang contingency plan na iniwan ng emperador? Kung ganoon, tiyak na magbabagsak ang Desolate Demon Secret Realm. Sa Transmission Plaza, isang junior disciple ang lumapit kay Chuxiu at nagsabi, Senior Chuxiu, ikaw ay talagang isang tunay na senior disciple ng authentic lineage. Sa puntong ito, wala bang handang mag-alay para sa amin, mga junior disciples? Pinagtanggol ni Suroxu si Chuxiu at nagtanong, talaga bang nais mong isakripisyo si Senior Chuxiu? Sumagot ang junior disciple, Junior Sister Suroxu, hindi makatarungan ang iyong mga salita. Kusang isinakripisyo ni Senior Chuxiu ang sarili para sa mas malaking layunin, hindi ba, Senior Chuxiu? Sumagot si Suroxu, akala mo ba kung isakripisyo natin si Senior Chuxiu, ililigtas tayo nito? Sa gitna ng krisis, imbis na magtulungan, gusto mo lang itulak ang iyong mga kapwa-disipulo. Ang ganitong pag-ugali ay magbibigay lamang ng paghamak sa atin ng Demon Clan. Inanunsyo ng Magic Shark na nasa rurok ng otherworldly realm, bibigyan ko kayo ng limlimang paghinga. Kung hindi siya lalabas, papasok kami. Ilan sa mga tao ang ipinahayag ang takot sa kamatayan, habang ang iba ay nagdasal para sa kaligtasan. Hinawakan ni Chuxiu ang balikat ni Suroxu at tinawag siya, Senior Chuxiu. Sumagot si Chuxiu, salamat, Junior Sister Su. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagtatanggol sa akin sa sitwasyong ito. Iwanan mo na sa akin ang natitirang bagay. Iniwan ni Chuxiu ang transmission circle at nilapitan ang Magic Shark, na kinilala siya at nagsabi, hindi masama, mas matapang ka kaysa sa iba. Binuksan ni Chuxiu ang isang kahon at ipinakita ang soul-eating demon fruit, na ngayon ay ganap ng hinog. Sumigaw ang Magic Shark, bilisan. Agawin ang demon fruit mula sa kanyang mga kamay. Pinalibutan ng mga demonyo si Chuxiu, sabay-sabay nilang isinumpa, patayin. Ang mga agaw ay gagantimpalaan. Walang pag-aalinlangan, agad na kinain ni Chuxiu ang demon fruit at nagsabi, masarap. Sistema, mag-breakthrough sa Dao Scripture. Nagpakita ang isang notification mula sa sistema na nagsabing nakita na ang host ay may primordial holy body at nagsasanay ng Dao Scripture. Tantyang konsumo, 10,000 breakthrough points. Matagumpay ang breakthrough. 10,000 breakthrough points ang nagamit sa prosesong ito. Ang iyong primordial holy body ay nagkaroon ng pagbabago. Ang iyong cultivation ay umabot sa pinakamataas na antas ng Will Sea Realm at umakyat sa ika-9 na antas ng Divine Bridge. Ang host ay malapit nang makaharap ang baptism ng Thunder Tribulation. Mangyaring maghanda. Ang Thunder Tribulation ay bababa sa loob ng 10 hininga. Lumalakas ang aura ni Chuxiu habang nakatayo siya, at ang mga demonyo ay nagsimulang sumugod patungo sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya sa mga demonyo, tikman niyo ang Thunder Tribulation combo. Isang malakas na pagsabog ang umabot sa buong paligid, na nagpapalipad sa mga demonyo na parabang mga langgam mula sa matinding lakas ng pagsabog. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.